Every single day, I'm gonna make. Ang alamat ng mangga. Noong unang panahon ay may isang malupit na hari. Kinatatakutan siya ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay si Haring Enrico. Sa isang banda ay gusto naman ng mga tao ang ganoon. Nagkaroon kasi sila ng disiplina. Maraming masasamang gawain ang maiiwasan dahil sa takot sa parusang iginawad ng hari. Isang araw, may nakatakas na mga bilanggo sa kulungan ng kaharian. Nagpaimbestiga si Haring Enrico. Nalaman niya na nakatulog pala ang kawal na bantay, kaya madaling nakatakas ang mga bilanggo. Agad niyang pinatawag ang kawal. Tinanong niya ito kung bakit natutulog sa oras ng trabaho. Sinabi ng kawal na puyat ito dahil sa pagbabantay sa anak na may sakit. Puyat ka pala. Dapat nagpapalit ka para di tayo matakasan ng mga bilanggo. Anang hari. Hindi nakasagot ang kawal. Alam nito na siya ang may pagkakamali. Hinatulan ito ng hari na mabilanggo bilang parusa sa kapabayaan. Napaiyak ang asawa at anak ng kawal dahil sa nangyari. Nakiusap sila na pakawalan ang kawal, ngunit hindi pumayag si Haring Enrico. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang umiyak. Nang malapit na ang kaarawan ng hari, ay nagpalabas siya ng isang patalastas sa mga nasasakupan. Ayon sa patalastas, ang sinumang makapagdadala ng pagkaing hindi pa natitikman ng hari ay makahihiling sa kanya at kanya namang ipagkakaloob. Natuwa ang asawa ng bilanggo dahil sa balita. Kaso, wala naman itong maisip na maaaring ibigay sa hari. Naisip nitong yayain sa gubat ang anak para maghanap ng kahit anong maibibigay sa hari. Inabot sila ng pagod at gutom. Pauwi na sila nang isang diwata ang lumitaw sa kanilang harapan. May hawak na dalawang malalaking bunga ng halaman ang diwata. Kulay berde iyon. Noon lang nakakita ang mga ito ng ganoong bunga. Ito ang ibigay ninyo sa hari. Sabi ng diwata, itago muna ninyo ito sa inyong bigasan at ilabas mismo sa kaarawan ng hari. Ano po ba ang bungang ito? Tanong nila. Mangga ang tawag diyan. Wala niyan dito sa lupa. Sa aming daigdig lamang meron niyan at itinuring naming sagrado ang bungang iyan. Maraming salamat po! Sabi ng mag-ina at nagpaalam na sa diwata. Tuwang-tuwang nagsiuwi ang mga ito. Sinunod ng asawa ng kawal ang bili ng diwata. Nang sumapit ang kaarawan ng hari ay kinuha nito ang dalawang bunga. Nang gilalas ito nang makitang naging dilaw ang bunga at mabangong-mabango. Maging ang hari ay nanggilalas nang makita ang dalawang hinog na bunga na sa amoy pa lamang ay mukha ng napakasarap. Agad niyang kinain ang isa at lubha siyang nasarapan. Anong pangalan ng bungang ito? Tanong ng hari. Mangga po, sabay na wika ng mag-ina. Mangga? Ngayon lamang ako nakakita ng bungang ganito. Saan galing ito? Bigay po sa amin ng isang diwata. Dahil sa kakaiba at masarap ang bungang dala mo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin mo. Sabi niya sa asawa ng kawal. Hinihiling ko po, mahal na hari, na makalaya ang aking asawa. Sabi ng babae. Matutupad ang iyong kahilingan. Noon din ay nakalaya ang asawa ng babae. Sa labis na katuwaan ng hari, ay binigyan pa ng kaunting halaga ang mag-asawa. Matapos kainin ang mga bunga, ay ipinatanim niya ang mga buto ng mga iyon upang muli siyang makatikim ng pambihirang bunga. Nang tumubo at mamunga ng marami ang mga puno,
ay natikman iyon ng kanyang mga nasasakupan. Nagtanim din ng mga buto ang mga tao. Mula noon ay nakilala na ang prutas na tinawag nilang mangga.